Hi guys! Ngayon, isi-share ko naman sa inyo ang bagong update ni SSS para sa lahat ng mga SSS pensioners. So, ito yung revised guidelines on the annual confirmation of pensioners or ACO program. So, nirevise na nila yung mga guidelines. Ito na yung bagong update nila. So, bago yan guys, kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga videos ko. So, sino-sino ang kailangan mag-comply ng ACOP? So, ito yung mga kailangan mag-ACOP. Mga retirement pensioners residing in the Philippines who are 80 years old and above starting March 2024. So, simula ngayong March 2024, ni-required na ni SSS na lahat ng mga retirement pensioner na nakatira sa Pilipinas na mga 80 years old and above, kailangan nyo nang mag-comply or magpasa or mag-file ng inyong ACOP. Pangalawa is retirement pensioners residing abroad. So, kung kayo ay nasa ibang bansa guys, automatic kasali kayo sa pag-comply ng ACOP. At para naman sa mga total disability pensioners, kasali din kayo, pati yung mga death or survivor pensioners, at pati na rin yung mga dependent children under guardianship. Ayan, ito yung mga dapat mag-comply ngayong 2024 for the ACOP program. Then dito, the action to be undertaken by the SSS regarding a pensioner's account as a result of ACOP program implementation and in accordance with these guidelines shall be as follows. So, ito yung action to be undertaken by the SSS. So, pwedeng ma-continue pa yung SSS pension ninyo. So, kung depende yan sa status ninyo, or pwede ding ma-suspend yung pension benefit ninyo, or kaya ma-cancel yung pension benefit ninyo, or pwede ding resume the suspended or canceled pension benefit. So, kailangan nyo mag-comply yearly para ma-sure ni SSS is applicable pa ba sa inyo yung benefits na tinatanggap ninyo. So, dito naman tayo sa schedule of compliance. Ito yung mga schedule na kung saan kailangan nyo nang mag-file ng ACOP. So, ito yung type of pensioners at ito yung schedule of compliance ninyo. So, kung kayo ay retirement pensioner, so month of birth of the pensioner, so birthday ninyo is kailangan nyo mag-comply. Para naman sa mga total disability pensioner, ganun din guys sa inyo, month of birth of the pensioner. So, birthday niyo. Next is, kung kayo naman is death or survivor pensioner, so month of birth of the deceased member. So, birthday ng namatay na miyembro. Then, para naman sa mga dependent children, so birthday naman ng member or deceased member. Then, dito naman, pag once na hindi pa kayo nakapag-pension ng 1 year mahigit mula nung na-approve yung pension ninyo, wag na muna kayong mag-file ng ACOP dahil hindi pa kayo kasali dito sa schedule of compliance dahil hindi pa kayo naka 1 year mula nung na-approve yung pension or benefits ninyo. Then, early ACOP compliance naman. So, sa mga gustong mag-file na agad ng compliance dahil ngayon ay 2024 na. So, guys, take note na hindi pa kayo allowed na mag-file ng ACOP kung hindi pa 2 months bago ang schedule ninyo. So, again, dapat 2 months bago ang schedule ninyo is pwede na kayong file or makapag-comply ng ACOP. Kung halimbawa matagal pang schedule ng ACOP ninyo, so of course, hindi pa kayo pwedeng mag-comply or mag-file ng ACOP. Kailangan 2 months bago ang schedule ninyo, bago kayo makapag-file ng ACOP. Next is manner of compliance and requirements.
So, dito, ito yung mga paraan paano kayo makapag-comply or makapag-file ng AKOP. So, pwede kayo over the counter at any SSS branch or office. Then, video conferencing and SSS prescribed platform. Then, pwede din mag-mail or mag-email. At saka filed through guardian or duly authorized representative. So, dito guys, may mga tutorial din ako kung paano kayo makapag-comply or file ng AKOP. So, meron akong tutorial niyan kung paano kayo makapag-file ng AKOP online through email. So, isearch nyo lang yan sa YouTube, How to Comply SSS AKOP Jobs Blog. Lalabas na dyan yung tutorial ko kung paano kayo makapag-file ng AKOP online. Then, para naman sa mga OFW SSS member na kailangan na mag-comply, so, isearch lang sa YouTube, SSS AKOP OFW Jobs Blog. Lalabas na rin dyan yung tutorial ko para sa mga mag-file ng AKOP na mga OFW SSS member. Then guys, pag once na magpasa na kayo ng inyong AKOP compliance, so i-update nyo na din yung home address, mailing address, email address, at saka yung mobile number ninyo kung halimbawa is nagbago na yung mga information ninyo dito. So, i-update nyo na rin ito. Ayan guys, yun lang yung mga bagong update para sa mga SSS pensioner. So, ngayon, ito naman yung mga list of required documents. Ito naman yung bagong labas ni SSS guys na list of required documents pag magpasa na tayo ng AKOP. So, ito is gawan ko din ito ng tutorial dahil mahaba ito. So, para ito sa mga list of requirements na ipapasa ninyo pag kayo nais mag-comply or mag-file ng AKOP. So, yun lang guys, yung bagong update ni SSS para sa AKOP ngayong 2024. So, kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga videos ko. Thank you for watching!